mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Mga biktima ng lindol sa Cebu, hirap makabangon. Mga residente, nanlilimos na ng pagkain at inuming tubig. Bagyong Paulo, humagupit naman sa mga probinsya ng Isabela at Aurora. Mga bahay sa Bataan, lubog sa baha. Grabe. Pati Batangas, hindi nakaligtas. Biglang rumagasa ang baha na may halong putik at mga troso. News 5 Exclusive. Binansagang daan ng kamatayan, isang maling hakbang, buhay ng mga estudyante ang nakasalalay. Kahon-kahong relief goods na may lamang mga damit at may tatak ng DSWD na bistong ibinibenta. At sa gitna ng pinagdadaanan natin mga pagsubok at kalamidad, magniningning na ang Paskong Kapatid. Abangan yan live! Nananatili sa frontline ng mga balita ang buong puwersa ng News 5. Nakabantay tayo sa pinsala ng lindol sa Cebu at sa mga inuulan bunsod ng Bagyong Paulo. Nasa Medellin, Cebu, si Mon Gualvez kung saan mas nadadagdagan pa ang mga nasirang estruktura dahil sa mga aftershocks. Itinigil naman ang retrieval operation sa Bogo City kung saan naroon si John Aroa. Bukod sa lindol, meron pang Bagyong Paulo. Pinayo ng malakas na hangin ang Kasiguran Aurora. Ang sitwasyon doon, ihahatid ni Rainiel Pawid. At si Gary De Leon naman ay nasa Lemery, Batangas na napinsala ng baha at landslide. Sinalanta ng matinding baha ang Bataan bunsod ng malakas na pagulan. Sa bayan ng Mariveles, sinuong ng mga residente ang hanggang dibdib na baha sa barangay San Isidro. Sinabayan pa ito ng pag-apaw ng ilog at pagkasira ng riprap sa barangay. Ayon sa Pag-asa, buntot ng Bagyong Paulo ang nagpaulan sa Bataan. Sa ngayon, unti-unti na rin humuhupa ang baha sa lugar. Nalubog din sa rumaragasang baha ang ilang kalsada sa Batangas. Pati mga troso mula sa bundok, inanod at humambalang sa mga daanan at bahay. At live mula sa Lemery, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang panahon dyan sa mga oras na ito? Julius, nandito ako ngayon sa area ng Lemery, Batangas, kung saan kanina hanggang bewang nga yung baha na dumaan dito, no, rumagasa dito sa lugar na to. At ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operation yung LGU at yung DPWH para maging passable na at maging madaanan ng atong kalsada. Naghalo kasi yung putik at tubig dito sa lugar at ngayon ay matinding traffic na yung nararanasan ng ating mga kababayan dito. Pero kung binaha sa Lemery, binaha rin ang ibang lugar at nagkaroon pa ng flash flood sa Batangas. Nagmukhang ilog ang kalsadang ito sa barangay Malinis, Lemery, Batangas sa lakas ng ragasan ng tubig. Ganyan ang sitwasyon sa lugar, kasunod ng halos walang tigil na ulan mula pa kaninang umaga. Sa ilan pang kalsada, kitang hirap ng dumaan maski ang mga malalaking truck. Ang ibang sasakyan, gumilid na lang muna habang hinihintay na humupa ang baha. Nagkaroon din ng flash flood sa Agoncillo, Batangas. Inado ng tubig pati ang mga troso mula sa bundok papunta sa mga kalsada at mga bahay. Sa lakas ng buhos ng ulan, sinamahan pa ito ng pagragsa ng lupa galing daw sa bundok. Naging maputik ang kalsada dito sa Lemery, Agoncillo Road, kaya naging pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa lugar na ito. Marami sa mga residente ang nagulat sa taas ng tubig na rumagasa. Pagbalik namin, gano'n na siya, rumaragasa na yung tubig, may mga kasama ng kahoy, at delikado na para sa aming mga motorista. Ligtas naman ang mga residente. Bumaba rin ang tubig kalaunan pero nag-iwan ito ng putik sa mga kalsada. Doble kayod sa paglilinis ang mga tauhan ng DPWH kasama ang mga residente. Bukod sa baha, nagka-landslide rin sa bayan ng Laurel. Bumigay ang bahagi ng kalsada sa barangay San Gregorio. Kinordon na ang nasirang lane. Sa ngayon, Julius, patuloy yung assessment na sinasagawa ng Batangas PDRMO dito nga sa area ng Batangas. At ang maganda rito sa nangyaring pagbaha ay walang casualty at wala ring na mga nasirang mga bahay. Julius.
Maraming salamat, Gary De Leon. Sunog naman sa Davao City kung saan aabot sa 800 pamilya ang nawalan ng tirahan. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa malakas na hangin at masikip na mga daan. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagngangalit na apoy ang bumanot sa isang residential area sa barangay 21-C sa Davao City. Pasado alas 4 ng hapon kahapon ang sumiklab ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Nahirapan din ang mga bumbero dahil sa makitid na daan. Ang mga residente tumulong na rin sa pag-apula ng apoy. Kanya-kanya silang salba ng mga gamit. Si Nanay Leia, inunang ilikas ang kanyang mga alagang aso. Ikalawang beses na raw niyang nailigtas ang kanyang mga alaga matapos masunog ang kanilang bahay noong 2022. Pahala na sa mamatay ng layon na mamumukang. Basta imo ha. Kasi tayo na alam. Umabot ng halos 3 oras bago naapula ang sunog. Kaninang umaga, kita ang iniwang pinsala ng sunog. May ilang residente na bumalik sa mga naabong bahay para tingnan kung may maisasalba pa sila. Ang ilan sa mga nasunugan lumikas muna sa kapilya. Ang iba nananatili muna sa gym ng barangay na nagsibing evacuation center. Nabigyan naman sila ng paunang tulong gaya ng mga food packs habang nagpapatuloy ang assessment ng DSWD. Aabot din sa 800 pamilya ang nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nadiskobring walang permit at hindi dumaan sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela City ang nirereklamong flood control project sa Barangay Marulas. Base sa sumbong sa Pangulo website, Global Creek Builders ang contractor ng proyekto na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Sa isiniwalat noon ni Senator Ping Lacson, ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari umano ng pamilya ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Sa ocular inspection ng Valenzuela Engineers Office, lumalabas daw na ang mga nasirang bahagi ng riprap ay dating proyekto ng MMDA na nakumpleto noong 2016. Normal daw na magkaroon ng crack ito dahil sa higit sa karaniwang dami ng tubig sa mga nagdaang baha. Wala raw sira sa bahagi ng proyekto na ginawa ng DPWH. Gayunman, hindi pa rin daw ito dumaan sa LGU. Yun nga po, project po siya ng DP. And then, hindi rin po siya dumaan sa LGU. Kagaya po ng mga ibang city. Ang gusto po namin is maklarify po na si city, si local government ay hindi po involved sa project na iyon. Hindi nga po dumaan sa city para kumuha po ng permit. Hindi rin po namin tinotolerate yung ganun. Sa ibang balita, timbog ang 2 tauhan ng BIR na naniningil ng 36 million pesos na buwis sa isang kumpanya sa Taguig City. Naibaba naman ang presyo pero iba raw ang ilalagay sa resibo para umano may maibulsa. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. We are from Public Corruption Division of the NBI. Sa loob mismo ng tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Taguig, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang 2 babaeng yan. Mga empleyado sila ng BIR na inireklamo ng isang kumpanya sa Taguig dahil sa umano'y pangingikil. Base sa investigasyon, nakatanggap ng sulat ang kumpanya mula sa BIR bilang abiso na sisilipin ng 2 babaeng empleyado ng ahensya ang accounting records ng kumpanya. At nang kwentahin ng babayarang buwis, umabot daw ito sa 36 million pesos. Bumaba yun, naging 6 million na lang. Sige, ayusin natin yan, 6 million na lang. At further pa bumaba na 800,000 na lang daw. Yun nga lang, sa 800,000 pesos, 200,000 lang daw ang re-resibuhan. Yung 600,000, paghahatian daw ng 2 taga-BIR. Dito na nagkasan ng entrapment operation. Timbog ang 2 empleyado. Nasa kustodiya na sila ng NBI. Mahaharap sila sa mga reklamong direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Biyernes. Umpisa na ng Cinemalaya season. From today hanggang October 12, mapapanood na sa mga piling sinihan ang mga pelikulang kalahok sa Cinemalaya 2025. Sa full-length category, 10 pelikula ang pwede niyong mapanood. Kabilang dyan ang mga pelikulang Bloom Where You Are Planted, Child Number 82, Cine Martyrs, kung saan kasama si kapatid star Cedric Juan habang nilalamon ng Hydra ang kasaysayan. Open Endings, Padamlagan ni Eli Buendia, Paglilitis, Raging, kung saan kasama si Vibe Jock Elijah Canlas, Republika ng Pipolipinas, at ang Warla, kung saan kasama po ang inyong lingkod. Kasabay po niyan, mapapanood din ang 10 pang finalists sa short film category sa Red Carpet Cinema sa Mandaluyong at Ayala Malls. Ito pa nga, kung sakaling magkakaroon ng world tour ang Huntrix, pipiliin nilang bisitahin din ang Pilipinas. Sinabi po yan mismo ng mga bida ng K-pop Demon Hunters. Sa exclusive Frontline report ni MJ Marfori. Wala na ngang makakapigil pa sa global domination ng K-pop Demon Hunters. Mula sa pagiging most viewed film sa Netflix hanggang sa numero 1 at chart-topping hit song na ito na Golden. Recently nga lang, inilabas na rin ang skins ng Huntrix sa Fortnite at Minecraft. At eto na nga, eksklusibong nakakwentuhan ng News 5, ang real-life Huntrix na sina EJ as Rumi, Rayami as Zoe, at Audrey Nuna as Mira. Si EJ ang nagsulat ng Golden, How It's Done, at marami pang iba. Take down, take down, take down, down, down. Yeah, Huntrix girls to the world. The ride has only been going up, 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 and down. What you see in the movie is honestly what we're experiencing in real time. Yeah, we broke the fourth wall, we popped out, and we're here. Ang tanong ngayon, what's next para sa K-pop Demon Hunters? Yeah, well, there's nothing official yet, but obviously, so there's a whole universe there and in our heads that hopefully we'll get to explore. World tour kaya? When? Given the chance, where would you want to tour first? The Philippines. Korea. Oh, Korea. Sorry, but and then, sorry, yes, Philippines as well. Next week, nakatakda nilang kantahin live ang Golden for the very first time sa The Tonight Show with Jimmy Fallon. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, 15 milyong pisong halaga ng relief goods na pistong binebenta. News 5 exclusive, makitid na daan sa gilid ng ilog buwis buhay na tinatahak ng mga estudyante. At Aiko Melendez, hiwalay na sa karelasyon niyang congressman. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nag-aabang ng ayuda ang mga nilindol na residente sa iba't ibang bayan sa Cebu. Kabilang dyan ang mga taga-Daan Bantayan kung saan may mga nagsulputang sinkhole. Live mula sa Cebu na sa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon ng mga residente dyan? Cheryl, residente dito sa Northern Cebu dahil sa mga aftershocks na nararamdaman. Kanina nga, magnitude 5.1 pa na lindol ang naranasan na nagdulot pa ng mga karagdagang sira dito sa mga naunang pinsalang mga estruktura gaya nung nasa likod kong tirahan. Kasabay nito, naghihintay pa rin ng ayuda ang marami sa mga residente at
Naantig naman ng ilang netizens sa kwento ng ilang mga kapatid natin pagdating sa pagbabayanihan. Lumapit ang matandang lalaking ito na may dalang sako sa donation drop-off booth ng isang grupo sa Cebu City. Humugot siya ng barya sa bulsa at nag-abot ng 19 pesos sa mga volunteer. Donasyon daw niya yan sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Nagtanong pa raw ang lalaki kung nandun pa ang donation booth hanggang Lunes. Plano raw kasi niya mangolekta ng mga t-shirt para ibigay sa mga nilindol. Maraming netizens ang naantig sa kwentong ito. Maging mga volunteer na nakausap niya ay naiyak din sa donasyong ito. Nagtsatsaga sa init ang mga residente ito sa Bugos City habang naghihintay sa ayuda mula sa pribadong sektor. Sana bigyan na talaga kami dito kasi kanina pinakapila eh. Wala ba kaming kain talaga? Gutom na talaga kami. Sa bayan ng Medellin, nakaburol na ang 2 sa 14 na nasawi dahil sa malakas na lindol. Kabilang dyan ang 75 taong gulang na nanay ni Cherry Ann. Nagtatrabaho pa rin siya kahit ganyan na yung edad niya. Tapos isang iglap, bigla na lang siya nawala sa amin. Sinubukan pa raw niyang sagipin ng ina pero hindi na kinaya sa bigat ng mga bumagsak na bato. Sa labas ng bahay ng biktima, tila wala namang makikitang mga pinsala mula sa nangyaring malakas na lindol. Pero pagpasok sa loob, dito tatambad ang napakaraming bitak ng bato mula sa bumagsak na semento o pader sa kawawang senior citizen. Marami sa mga bahay sa barangay Lamintac Sur halos pinadapa ng lindol sa tindi ng pinsala. Tungkol naman sa mga residente sa Medellin na nag-viral matapos matulog sa plastic, aminadong lokal na pamahalaan na kinulang sila sa tent. Ayon sa uploader, ginawa lamang nila ito dahil umuulan na nang lumikas sila. Yung intention ko po is, yung plastic po na ginamit po namin is, ginamit po namin yon para maprotektahan po kami sa ulan. Ipinag-utos na ni Cebu Governor Pambari 4 na agad ipamahagi ang mga nakukuhang donasyon. Yun yung instructions ko sa kanila, dispatch right away. Hindi kami magigpit as far as relief operations is concerned. No? As you can see, ang dami-dami na. Lalo ring napinsala ang gumuhong Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, Cebu dahil sa magnitude 5.1 na aftershock kaninang umaga. Nalaglag pa ang mga bato sa arko ng entrada nito. Tumambad naman ang isang sinkhole sa barangay Paypay sa Daan Bantayan. Nasa 3 hanggang 4 na metro ang lalim niyan. Sumasa ilalim na yan sa pagsusuri ng expedition doctor ng Philippine Mount Everest team na si Dr. Teddy Guerra. Bukod dyan, may 4 pang sinkhole na nadiskubre sa baybayin sa lugar. Cheryl, mag-ama ang nakatira dito sa tirahan o bahay na nasa likod ko na halos kung titignan talagang nagkadurog-durog yung mga poste, pader at talagang pinadapa yung pinakabahay. Namatay ang padre de pamilya habang maswerte naman nakaligtas at nagpapagaling pa sa ospital ang kanyang 17 anyos na anak. Kasabay nito, unti-unti namang nagkakaroon na rin ng kuryente sa ilang mga bahayan at lugar dito naman sa may northern part ng Cebu Province. Bagay na malaking tulong sa mga residente para magbalik na rin kahit papano ang supply din ng tubig sa mga apektadong residente. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pahirap pa naman at nakamamatay ang dinaraanan ng mga residente sa isang barangay sa Antipolo, Rizal. Tumutulay pa naman dyan ang mga estudyante. Pero ang sagot ng barangay, may tamang daan naman. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Ito ang binansagang daan ng kamatayan. Makitid na nilalakaran sa gilid ng Bulao River sa barangay Munting Dilaw sa Antipolo City, Rizal. Ni hindi kasya ang 2 tao at hindi pwedeng magkasalubong. Isang maling hakbang diretso sa ilog. Sa kabilang dulo, kawayan lang na tulay ang sasalo na kahit delikado ay araw-araw ginagamit ng mga estudyante. Dati naman daw madaling daanan ang lugar na ito pero mula ng tayuan nito ng retaining wall ng DPWH at ng bakod na isang private na may-ari ng lupa, kinain na yung pinaka-easement na dati sanay maluwag na daanan ng mga tao. Kaya ang residente na si Ricky Litaw, gumawa na lang ng tulay na kawayan, lalo't may nahulog na raw dyan noon. Mahirap po. Lalo pag gabi. Oo po, gabi. Oo. Parang nasanay na lang din po na dumaan ng gabi rito. Pag parang wala na. Dati takot na takot kasi bangin eh. Dagdag pa ng mga residente, meron namang ibang daan. Yun nga lang napakalayo at hindi pa sementado. Sagot naman ng barangay. Hindi naman po doon ang tamang daanan po. Na ipasimento po yung daanan nila para maayos po na daanan ng mga estudyante. Nasa 100 pamilya ang apektado. Bukod dyan,
Inabutan pa ng News 5 ang hindi pa tapos na flood control project doon na nagkakahalaga ng 25.4 million pesos. Dapat June 2024 pa yan na kumpleto pero di pa magawa dahil sa issue ng right of way. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kinumpirma ng actress-turned-counselor na si Aiko Melendez na hiwalay na sila ng karelasyong si Congressman Jay Kong-hoon. Ang anunsyo, inilabas ni Aiko sa isang Facebook post. Pero nilinaw ni Aiko na walang third party involved sa kanilang hiwalayan. Dagdag pa ni Aiko, mutual decision ang kanilang paghihiwalay na pinag-isipan nila ng 4 na buwan. Halos 8 taon ang itinagal ng relasyon ni na Aiko at Congressman Kong-hoon. Sa ngayon, focus daw muna sila sa kani-kanilang mga trabaho bilang public servants. Susunod, higit 15 milyong pisong halaga ng relief goods na bistong binibenta. VP Sara binatikos ng ilang kongresista dahil sa hindi pagsipot sa OVP budget hearing sa Kamara. At finale ng Seducing Drake Palma, mamaya na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabistong binebenta ang kaung-kaung relief goods na may lamang mga damit at may tatak na DSWD logo sa Tondo, Maynila. Ang kabuang halaga niyan, wapalo sa mahigit 15 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nagbibilang pa ng pera sa loob ng sasakyan ang negosyanteng yan sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Nang makatsyempo, inaresto siya ng mga tauhan ng PNP-CIDG. Ang negosyante, nagbebenta umano ng mga relief packs na may DSWD logo. Yan yung mga ipinamimigay para sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Naabutan pa nga ng mga otoridad ang mahigit 6,000 family kits. Bawat kahon may lamang mga damit gaya ng t-shirt, tuwalya at mga underwear. Nagkakahalaga ito nang aabot sa 15.5 million pesos. Ito is lalabas sa merkado, kahit sa private individual, it signifies yung wrong natin sa gobyerno. No? Bakit ibinebenta? Dapat libre ito. Tumanggi humarap sa media ang negosyante, pero depensa niya sa CIDG, supplier siya ng DSWD at ibinebenta lamang ang sobrang supply. Pero paglilinaw ng DSWD, wala silang koneksyon sa negosyante. The Department of Social Welfare and Development clarifies that the items discovered during the entrapment operation conducted by the CIDG and DSWD in Tondo, as well as the warehouse involved, are in no way owned, operated, or affiliated with the DSWD. The department likewise emphasizes that no DSWD personnel were involved. Patuloy pa yang iniimbestigahan. Posibleng maharap ang negosyante sa paglabag sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 at Article 179 of the Revised Penal Code o ang illegal use of insignia. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Inisnab ulit ni Vice President Sara Duterte ang Kamara para sa budget deliberation ng kanyang opisina sa susunod na taon. Sabi ng bise, dadalo siya kung padadaluhin din si Pangulong Bongbong Marcos sa budget hearing ng Office of the President. Isa pa ang kondisyon ng bise, alisin sa immigration lookout ang 7 tauhan ng OVP. Sila yung mga hindi sumipot noon sa mga pagdinig ng Kamara kaugnay sa issue ng confidential funds. Nababastusan naman ang mga mambabata sa paglalatag ng kondisyon ni VP Sara. Kaya
Mula sa panukalang 902 million pesos na pondo, gusto nila itong ibaba sa 198 million pesos. Why can she not spare a few moments of her time attending to her official function? Enough is enough. Enough of her brattiness. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga. Ngayong gabi na po ang final episode ng seryeng naghatid ng kilig sa ating mga kapatid. Ang Seducing Drake Palma ni Robin Angeles at Angela Muji. What started as fake love, nauwi sa mas malalim na mga emosyon. Pero ang love story ni Drake at Alice, sinubok din ng maraming beses. Lalo na nang umiksena si Trip, played by Dylan Menor. Abangan niyo po mamaya kung saan nga ba mauuwi ang love triangle na yan sa huling gabi ng Seducing Drake Palma. At simula nga po sa Lunes, abangan ang mas pinahabang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Hanggang 7 p.m. Kaback-to-back natin ang aksyong hatid ng kapatid seryeng Totoy Bato. Susunod, dalagitang sungip sa kanyang mga magulang at sanggol na kapatid, isa sa mga nasawi sa lindol sa Cebu. Ilang bayan sa Aurora at Isabela halos mag-zero visibility dahil sa tindi ng ulan at hangin. At Paskong Kapatid, magniningning na. Silipin natin yan live. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binayon ng malakas na hangin at ulan ang ilang bahagi ng Aurora at Isabela dahil sa bagyong Paulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Halos wala nang makita dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng bagyong Paulo sa Kasiburan, Aurora. Itinaas kanina ang signal number 4 sa bayan. Nakipagbuno naman sa malakas na alon ng grupo ni Manong Jun sa barangay Dibacong. Sinusubukan nilang iahon ang kanilang bangka dahil tiyak na masisira ito sa hampas ng alon. At dahil hindi sila makakalayag, hindi nila tiyak kung saan sila kukuha ng pangkain sa mga susunod na araw. Ang inaasahan namin, yung mga bigay-bigay, mga ayuda, ganun. Si Danilo naman, bukod sa mga anak, 2 nyug lang na panananghalian sana nila ang nabitbit ng lumikas. Bigla kasing tumaas ang tubig sa kanilang bahay sa barangay Calantas. Nililipad po talaga. Kagaya lang po kanina, nabaklas na po yung kusina namin. Wala na po kami mapagsaingan. Kaya lumipat na po kami rito sa Barangayol, sa evacuation center po. Sa buong bayan ng Kasiguran, aabot sa 3,000 residente ang inilikas. Sa Dilasag, Aurora na isinilalim din sa signal number 4 kanina, matindi rin ang ulan at hanging naranasan. Hindi pinayagang makalabas ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Paulo sa bayan ng Dinalungan. Umapaw ang ilog sa barangay Simbahan kaya naman baha na sa daan. Dumapa na rin ang sagingan na ito sa barangay Ditawini dahil sa lakas ng hangin. Tumabingi na ang poste ng kuryenteng ito sa barangay Janed sa Dipakulaw, Aurora. Kita rin ang paghampas ng naglalakihang alon. Sa Dinapiga, Isabela naman kung saan naglandfall ang bagyo, halos mag-zero visibility na rin sa lakas ng ulan. Nagsasayawan naman ang mga puno sa Etiaga, Isabela dahil sa lakas ng hangin. Sinabayan pa yan ng pagbuhos ng ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Hello. Alvin, anong latest dyan? Yes, weather update tayo mga kapatid. Nakatawid na ng ating landmass or kalupaan. Ito po ang bagyong Paulo. Kaninang alas 9, yan po ay naglandfall nga dyan sa Dinapigi, Isabela. At kanina namang alas 5, yan po ay nakalabas na dito sa may West Philippine Sea via Santa Cruz. Dyan po sa may Ilocos Sur. Ito po ang bagyong Paulo ay bahagyang humina after tumawid sa ating landmass. At sa ngayon ay nasa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na lamang na umaabot sa 110 km per hour. At kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 165 km per hour. Yan po ay nasa severe tropical storm category pa rin kaya meron pa rin tayong inaasahang malalakas na bugso ng hangin dyan, particularly doon sa mga areas na medyo malapit pa sa center or gitna nitong bagyong si Paulo. Ito pong bagyong Paulo ay patuloy na kumikilos sa bilis na 35 km per hour west-northwestward at palayo na nga sa ating kalupaan o landmass. At may kabilisan po yung 35 km per hour. At maaaring bukas, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa pag-ulan, although nasa West Philippine Sea na, may mga epekto pa rin po ang panglabas sa kaulapan at direct effect pa rin itong bagyong Paulo sa ating bansa. Asahan pa rin po natin ang mga hanggang torrential o yung halos walang humpay na pag-ulan. Dito po sa mga areas na Zambales, Bataan, kasama po dyan ang Pangasinan at maging dito sa area ng Benguet at La Union. Meron pa rin tayong mga malalakas na pag-ulan sa areas ng Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya, samantalang mga katamtaman at kuminsan malalakas na pag-ulan pa rin ang ating aasahan dahil sako pa rin po ng mga kaulapan ng bagyong Paulo ang malaking bahagi ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Cagayan at Isabela, maging dito sa area ng Extreme Northern Luzon, kasama na rin po dyan ang Quirino, Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Ang natitirang bahagi naman ng Central Luzon at nag-extend pa po yan sa Calabarzon area at sa Mimaropa, yung kanyang inflow ng hangin naman at yung ating habagat ay nagdadala ng mga possible na scattered at kalat-kalat na pag-ulan. At may kasama rin po yan mga paminsan-minsang bugso ng hangin. At nag-extend pa po yan hanggang Western Visayas at may mga pagulan din po tayo dyan sa mga isla, dyan po sa may area ng Panay. Para naman dito sa Metro Manila, patuloy pa rin po tayong maapektuhan ng panglabas na kaulapan at inflow ng bagyong Paulo ngayong magdamag. Pero bukas, makakaasa na po tayo ng pagsikat ng araw at magpapatuloy po yan hanggang sa linggo. Pero again, possible pa rin po yung ating mga pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Mag-ingat pa rin po tayo dyan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Tura, na lagay ng panahon para sa iyo. Lord, please. Hirap pa rin makabangon ang malaking bahagi ng Cebu mula sa pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol. At live mula sa Bogo City, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, ano na ang update sa search and retrieval operations? Julius, itumigil na ang retrieval operations sa bayan ng Bogo dito sa Cebu. Ayon sa mga otoridad, wala nang napaulat na nawawala. Ang sunod na kinakaharap ngayon ng mga Cebuano sa mga pagkain at tubig ang mawalan ng mahal sa buhay. Hili-hilera ang mga kabaong dito sa Barangay Binabag sa Bogo City, Cebu. Kabilang sa nakaburol ang 17 anyos sa si Lady Jean. Kwento ng kanyang tatay na si Silvestre Itang Jr. ang kanilang anak pa ang gumising sa kanila. Pinalilikas daw sila ni Lady Jean kasama ang sanggol nitong kapatid, pero ang masaklap, nabagsakan ng tipak ng bato ang dalagita. Tulog kasi kami ng sir. Tapos ginising kami. Takipan mo yung mga anak ko na ang bibi. Tapos yan tamaan ng bato. Sumigaw na siya. Sabi niya, pa, tapa niya bibi. Umalik siya, umikot. Papunta sa amin. Siya naman natamaan ng bato. Anak kong nagising. Sabi niya, pa, ma, si bibi, dapaan niyo. Sabi niya. Tapos nakita ko na yung anak ko. Nakahiga na, natamaan sa yung bato. Sabi ko, Bi. Hindi agad na rescue noon si Lady Jean, lalo't nakatira sa paanan ng bundok ang pamilya Itang. Bagamat nagdadalamhati, hindi raw maiwasang magpasalamat ng mag-asawa sa anak.
Si Nanay Giselle Malino naman, hindi iniinda ang benda sa ulo at mga sugat sa muka at kamay habang nakabantay sa burol ng kanyang 2 anak. Kwento niya, sinubukan niyang iligtas ang 5 years old na si Zachary at 10 years old na si John Steve. Gumuho kasi ang kanilang bahay dahil sa lindol, pero huli na ang lahat. Huwag ikabutangan sa kasakit, sir. Lisod kay dawaton. Kasi sila panduha. Sila pag induha gikuha. Kabuutan man ta nila. Mas dawat nga. Wala na yung mutog na kong mama. Ang kanilang padre di pamilya, hindi raw matanggap ang nangyari, lalo't wala siya sa bahay na mangyari ang sakuna. Kasi minunaw na sila. Sud kayo. Hindi mo jud may malimot na sila. Nabutan mo kayo na sila. Saon mo lang na mo. 11 ang nakaburol sa barangay, 4 dyan, isang buong pamilya na nadaganan ng malaking bato. Magkayakap daw nakuha ang 10 na mag-asawa at kanilang 2 anak. Julius, nagsimula na ngang namahagi ng punasyon dito sa Bugos City. Umaasa ang mga apektadong residente na mabibigyan ng ayuda, pati na rin ang mga apektadong residente na sa mga karating na bayan na lubarin na pagsala ng lindol tulad ng bayan ng Sogod. Bukod dyan, nanghihingi rin ng tulong ang mga apektadong residente ng lindol dito sa Barangay Binabag. May mga residente rin daw na kinailangan ng counseling dahil sa trauma na naranasan. Julius. Maraming salamat, John Aroa. Showbiz, eto na nga! 83 days na lang, Pasko na. At eto na nga mga kapatid, sa kabila ng mga pinagdadaanan nating mga kalamidad, mananatiling buhay at maningning ang Christmas spirit sa ating mga puso dahil walang patid ang Paskong kapatid. Sama-sama po nating paliwanagin ang Pasko kasabay ng pagpapailaw ng ating giant red ball kasama sina Andre Felix at Vibe Jock Anna Ramsey. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let man their songs employ. While fields and flocks, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, joy to the world, joy, joy, joy. Maraming salamat muli. Nakinig natin ang ating 2024 Tinig ng Pasko Choral Competition Champion, the University of Makati Choral. Maraming salamat din. Nabato na sa atin ng ating mga kapatid sa Frontline Pilipinas. Jervy, thank you ha. Thank you. Sunod kayo dito mamaya. Yeng, Cheryl, at kay Papu, kay Boss Julius. Hello. Punta kayo dito pagkatapos ng inyong newscast. So ngayon nga, heto na tayo. Kasama natin si Anna Ramsey mula po sa Vibe. At ilang sandali na nga lang po mga kapatid. At liliwanag na ang ating red ball sa labas. Kasabay po nito ay ang simula ng ating pinakamasaya, pinaka-exciting, at pinaka-walang patid na Paskong kapatid. At ngayon, tawagin na po natin muli on stage. Sasamahan tayo. TV5 President and CEO, Mr. Guido Arzaballero, and TV5 CEO, Mr. Dino Laurena. Join us here, sir. And Anna, sila ang... Of course, again, our TV5 President and CEO, Mr. Guido
Ziza Baliero and the rest of our TV5 executives who will reveal our network's 2025 Christmas campaign and light up our Paskong Kapatid Red Ball. Ngayon, sir, kayo na po, dahil ito na yung inaabangan ng ating mga kapatid, taon-taon. Pangatlong taon na natin ginagawa to, tuloy-tuloy pa. Sir, take it away. So, we will now lead the countdown. Ngayon na. Ipakita natin sa ating mga monitors para makita po natin ang ating pag-iilaw. Makikita ba natin dito, direct? Ating mga monitors para makita po natin ang ating red ball lighting sa labas lang ng ating compound. Dito daw. Okay, I think we are all ready. This is it, mga kapatid, ang pinaka-inaabangan natin taon-taon. Oo. Inaantay lang natin ang ating monitor. Ayan na. 5, 4, 3, 2, 1! Walang patid! Ang Paskong Kapatid! Ana. Ayan, oh. Ang sarap pagmasdan! Tingnan nyo naman yan! Maraming salamat sa Meralco. May liwanag ang buhay. Ating TV5 Red Ball. Damang-daman nyo na po ang Pasko. Pasko! Walang There you have it, mga kapatid. Walang patid ang Paskong Kapatid. Pwede po ba? Sabay-sabay po tayo. Sa bilang ng 3, sabay-sabay po tayo marinig ng buong mundo. Walang patid. Ang Paskong Kapatid. 1, 2, 3. Walang patid ang Paskong Kapatid! Thank you once again to our TV5 President and CEO, Mr. Guido Arzabaliero, TV5 CEO, Mr. Dino M. Laurena. Tumutok lamang po mga kapatid sa TV5 dahil marami pa at walang patid ang handog namin para sa inyo mga kapatid this season. Maraming salamat muli sa pagtutok. Maraming salamat mga kapatid. Once again, this event is made possible. Of course, maraming salamat sa ating mga minamahal na sponsors at sa inyong lahat mga kapatid na nakatutok ngayon. CDO Holiday Ham, Center Advanced CEO Optical Lactum 3+. Oo. At samantala, habang magpapasalamat tayo sa sponsors, balik muna tayo sa studio. Kina Papu, Julius Babaw, kay Yen Cheryl Cosim, Madam, at kay Jervy Tyson, Frontline Pilipinas. Marami pong salamat sa inyo. Oh, Madam, go ahead. Madam ka na ngayon, ha? Merry Christmas, Madam Merry Cheryl. Merry Christmas. Walang patid ang Paskong Kapatid. Ayan, talaga namang happy tayo. No? But at the same time, mga kapatid, higit kailanman ngayong Kapaskuhan, natin ipakita ang diwa ng bayanihan. Ano man po ang mga kalamidad, kasama nyo kami. Hindi lang sa balitaan, kundi pati na rin sa public service. Padayon ta sa pag-ampo sa mga Sugbuanon na biktima po ng lindol. Bangon, Sugbo. Sa Lunes po, samahan nyo kami sa isang oras ng balitaan. 6 p.m. to 7 p.m. na po dito sa TV5. So 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.